July 15, 2026, nagkasa ng operasyon ng National Bureau of Investigation Counterintelligence Division o NBI-CID sa isang bahay sa Santa Maria, Bulacan. Stock niya yan? Meron tayong isang informant na nagsadya rito sa opisina para i-disclose that there are individuals who are engaged in the selling of expired consumer goods. And upon validation, found out that there is an existing warehouse in Santa Maria, Bulacan, which is engaged in storing, repacking, and distribution of expired consumer goods. Some of these are dairy products, noodles, mostly mga coffee, milk, tapos yung meron pa sila mga chocolates and beauty products. Kunin lang muna yung cellphone. Cellphone mo, asaan? Mag-press mo muna ito. Hindi ako nagtitinda, ma'am. Bakit yung mga ganito kang dala? May tindahan ako sa ma'am. Ginagamit ko yan. Stay ka muna dyan, huwag kang umalis. Yung cellphone mo, andito lang ako mong hawakan yan. Ang mga bagsak presyong produkto karaniwang ibinebenta online, pero pwede rin daw ang walk-in. Daan-daang produkto ang tumambad sa kanila. Hindi lang expired kundi marurumi na rin ang ibang produkto. Dugyot din ang atake. Nasa karton yung iba naman nakasiguro, yung iba kaya nakalatag sa may sako doon na nakalatag, parang pinipili nila tapos nililinisan nila siguro yung iba. Sabi nila, pull out daw sa mga supermarket. Dinatayang nagkakahalaga ng 3 milyong piso ang mga expired na produkto dito sa warehouse. Pagkatapos mag-inventaryo ng mga nakumpiska, pinapirma ng otoridad ang mga witness na naabutan sa operasyon. Ano ba yan sa inventory? Inventory lang yan ng mga na-search namin. Hindi ikaw yun. Parang witness. Kinuha ng resibo ang panig ng may-ari ng warehouse pero hindi na ito humarap sa camera. Ayon sa kanya, hindi niya alam na expired pala ang ibinebenta ng nagre-renta sa kanyang bodega. Ipinakita sa amin ng NBI ang ilan sa mga produktong galing sa warehouse. So ito yung mga sample ng produkto na na-seize natin during the implementation of the search warrant. Ito, chocolate, palaman, noodle, vitamin. 2022 ang expiration niya. July 2025. Ito yung ano na, yung PUP na. Sinampa natin sila ng violation ng Food and Drug Administration Act at we are contemplating on filing another case which is violation of Consumer Act at saka yung Food Safety Act. No? So yan pa yung mga pinag-iisay pa nating isang pangkaso. No? So base dun sa mga nakalap nating ebidensya. Ayon sa datos ng Food and Drug Administration o FDA, mula Enero hanggang Marso ngayong taon, umabot na sa 6.6 million pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang expired goods sa bansa. Ang pagbebenta ng mga expired na pagkain ay paglabag sa Food Safety Act of 2013. Ang sinumang mapapatunayang magkasala ay pagbabayarin ng multa na hindi bababa sa 50,000 piso sa unang paglabag. Posible rin na masuspindi ang business permit o tuluyang kansilahin ito. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.